Guys, welcome to my channel. Ang vlog na to ay hindi lang para sa mga tourists na gustong pumunta ng India, kundi para sa kagaya ko na nasa LDR relationship with Indian. Good luck. Actually, siguro inisip nyo, mahirap magkita. So, imposible yung relasyon nyo. Pero kayo mag-alala, madali lang siya. Siguro inisip niyo, bakit ganun? Siya nga umabot ng 13 years. Well, maraming reason kung bakit 13 years kami before nagkita. Pero yung number one reason doon, naniwala ko sa mga tao na Pinay tayo na tayo yung babae, so dapat tayong puntahan. Dapat yung Bombay yung pumunta dito. Pero, kaya yun, tagal. 13 years, di ko ma-imagine. Pero bilis ng panahon. Siguro pag in love ka, mabilis lang yung panahon. Well, yun. Sa topic na tayo. Nung, yun na nga. Kaya tumagal ng 13 years kasi never ako nag-search ng ways kung paano pumunta sa India. Nag-antay lang ako sa loob ng 13 years until nag-try siya pumunta dito tapos na-deny yung visa niya. So, nirealize ko na kung hindi ako gagawa ng paraan, walang mangyayari. Okay? So, wala talagang posible. Madali lang siya, guys. Pero of course, yung visa ay depende kung ilang days kayo magtatagal. Pero siguro naman, since bago pa lang kayo, maikli lang, dalawa yung type ng visa. Yung isa yung online visa. Yung pangalawa yung regular visa. Yung online visa, yun yung kailangan nyo. Kung sa tingin nyo magtatagal kayo sa India or magstay kayo sa India ng less than 2 months. Nung una nag-risk lang ako sa website. Hindi ko alam kung legit yun or hindi. Basta trinay ko lang siya. Tapos na-approve ako within less than 1 week. Tapos na-prove ko nga na totoo siya. Kasi maraming scam sa website na fake website na sila daw yung totoong website pero hindi naman talaga. Pero nag-search ako ngayon, parang na-remove na yun siguro ng government. Kaya yung website nasa top list na siya ngayon. Ayun. Bali, keep watching guys kasi sasabihin ko yung procedure ng kung paano kukunin yung or paano makakuha ng dalawang type ng visa. So, to sum it up, yung online visa, yung kailangan mo lang doon yung isa, importante, passport. Pangalawa, yung valid ID. Siguro naisip nyo, ang dali lang. Pero, dapat i-follow nyo yung mga specifications sa website. Kasi kung hindi, pwedeng ma-deny kayo. Yung pangalawang visa naman, yung regular visa, kailangan pumunta kayo sa agency na accredited ng Indian Embassy. Tapos mag-submit kayo ng mga requirements. Yun yung medyo madugo. Pero, i-discuss ko later on. So, keep watching guys. So, mag-search na tayo ng online visa. I-type lang natin dito, Indian e-visa. Ayan, pupunta na yan sa website. Yan, nasa list na siya. Tap lang natin to. Bagal siya mag-load. Wait a moment. Ayan, nandiyan na nag-load na siya. Ayan, bali, ito lang yung website na legit. Makikita nyo naman sa advisory, maraming fake na website na nagka-claim na mabilis sila mag-process. Pero, fake sila, so huwag kayong maglagay ng personal information.
So, bago tayo pumunta sa steps, tingnan muna natin yung eligibility. So dito sa mga Philippines na pwedeng mag-apply ng e-visa, makikita natin na yung Philippines, eto siya, included siya, Philippines. Okay, so sa eligibility, basically, pag magpunta kayo sa India na hindi naman business or medical reason, di tourist or recreation reason yon. At kagaya ng sinabi ko, yung passport niya, that may passport at dapat at least 6 months siya valid. Kasi kung expired, of course, hindi na pwede. Okay. Ayun. So, okay na tayo dyan. So, ito yung 4 steps. Makikita dito. Mag-apply tayo online. Magbabayad tayo. At may receive natin yung visa. Receive natin yung visa sa email. At pumunta na tayo in just. First, mag-fill out tayo ng form. So, bali ito yung form. Dito dyan, ilalagay nyo lang yung passport. Type ng passport. So, dito dyan, type ng passport. Nationality, port of arrival. Ito kung saan papunta kung saang airport kayo baba. Yung birth, date of birth, email. Importante yung email kasi dito nyo matatanggap yung status ng visa nyo at expected date of arrival kung kailan kayo darating sa India. So, bale, kung pupunta kayo sa recreation, itatap nyo lang yung e-tourist. So, pwedeng recreation, meeting friends or relatives, or short visa. So, pag may ka-elder kayo, itatap nyo lang meeting. Yan. Tapos, yan, ilagay nyo lang yung caption na yan. So, ang kasunod nito, bali, ay mag-upload kayo ng picture tsaka passport. Balik tayo sa page. Wait a moment. Yan. So, dito na tayo sa susunod. Okay. So, basically, pagkatapos mag-fill out ng form, mag-scan kayo ng passport, bio page. Ibig sabihin ng bio page, ito yung first page. First page to. Yan. So, dyan sa first page, may requirements yan. Ito sa baba. Ito yun. Yan, dito sa bio page, yung format niya dapat minimum PDF file siya, minimum of 10 KB, maximum 300. Dapat i-follow nyo to kasi pwede kayong pwedeng ma-deny yung visa nyo. So, ito siya. So, tapos, magda-download kayo ng picture. Ito, photograph. So, papaskan nyo siya, tapos pa-download. Ito yung specification, minimum 10 KB and maximum 1 MB. Tapos, the height and width of it must be equal. Photo should be first in full view. Ayan, i-follow nyo yung direction. So, bali, mahirap to sundin. Ang ginawa ko lang ay nagpa-picture ako gamit yung Japan visa passport picture. Basta sabihin nyo lang yung Japan. Kuha na nila yung mga size ng full face front view. Ma-approve na kayo kasi na-approve na ako. Tapos, after that, na-upload nyo na, magbabayad na kayo dito. Pwedeng credit card yan or visa. I mean, debit card. Tapos, within a couple of days, marireceive nyo yun sa email nyo. Tapos sa email nyo, for example, na approve,
ipiprint nyo siya kasi papakita nyo siya sa embassy. And then, mag-check nyo rin pala dito yung sabi-sabi pala tayo. Processing fee. By the way, processing fee is 2,500 yan. Tapos, bali na guys. Tapos, may dapat tandaan dito. Wait. Hanapin natin. Instruction. Ayun. Eligibility. Ayun. Sa applicants, mas bigi. Kailangan di mo tayo kailangan mag-apply pala tayo ng e-visa. Minimum of 4 days and window of 120 days. So, ako dito ba, nag-apply ako, nagbook ako ng ticket 2 weeks prior to nagbook ako na, yung date ng arrival ko is like 2 weeks before ako nag-apply ng visa online. Tapos, ito. Yan, i-follow nyo lahat yan. Bali lang, madali lang. Basta punta na lang kayo dito sa website na to. Yan. Thank you. Okay, so since tapos na tayo sa online visa, punta naman tayo sa regular visa kung gusto nyo magstay sa India ng 6 months for multiple visa. So, search lang natin. It's BLS International Philippines. So, bali, etong BLS International, ito yung accredited ng Indian Embassy na nagpa-process ng regular visa. So, first, we need to fill out form, kagaya ng online. Yan. So, bali, i-click mo lang yung link, tapos i-fill out mo yung necessary information. So, ang importante dito, kailangan ma-double check mo lahat ng information na ilalagay mo kasi once na print mo siya, hindi ka na pwedeng gumawa uli. Dapat careful ka dito. So, after mo ma-fill out yung form, kailangan i-print mo siya. Tapos, isa-submit mo to dito sa agency, BLS International. So, let's see the requirements aside from the printed online visa. So, we need to go to the requirements. So, kailangan natin tourist visa. So, makikita dito, kailangan natin ng 2x2 picture. So, kasama ng online, kailangan mo mag-upload ng 2x2 picture. Kailangan mo mag-attach pala, sorry. So, pag na-print mo na yung online application, lalagay mo siya ng 2x2 picture. Tapos, yan, nakalagay dyan, kailangan mo ng photocopy of the passport by page, kagaya ng online yung first page, ipo-photocopy mo siya. At, kailangan mo din ng round trip ticket, photocopy siya. So, kailangan round trip ticket, meron ka na. Tapos, bank statement. So, dito sa bank statement, kung may sponsor ka, let's say yung boyfriend mo, kailangan niya mag-submit ng bank statement sa'yo. Tapos, ipiprint mo siya. Required ka din mag-submit ng bank statement. Pero, kung wala ka, or kung sa tingin mo kulang naman yung balance, then, pwede na yung boyfriend mo lang. Well, depende rin sa requirement ng embassy. Pero ako hindi na ako nag-submit ng financial standing ko.
Tapos, sumunod, itong invitation letter from the family. So, kailangan mag-submit ng invitation letter. So, mag-send lang ng invitation letter yung boyfriend mo. Dapat notarized to, tapos ipiprint mo siya. Tapos, kailangan din boyfriend mo mag-submit ng passport photocopy sa first page. Bali yan. Tapos, sasubmit mo na siya. Pag nakompleto mo na yung requirements, isasubmit mo siya sa BLS International. So, tingnan natin kung nasaan siya. Okay. So, bali may phone number dyan. Nakalagay. Tawagan mo siya. At, nandiyan yung address. Nasa Makati siya. So, take note na yung submission, half day lang sila. So, after lunch, hindi na sila tumatanggap ng application. So, yan lang guys. For more information, kindly call them with the number specified. And take note, once nakapag-submit na kayo ng lahat ng requirements at na-approve na, pupunta na kayo sa embassy. Medyo madugo siya pag first time traveler kayo. Pero don't worry, just be honest. Tsaka hindi naman nila titingnan kung magkano yung dala mong pocket money. Just be sure to answer them. So yun lang guys.